Breaking news edition ito. Ako si Benita Levin, live mula Tel Aviv. Salamat sa pagsama. Simulan natin sa Jerusalem. Nakipagpulong si Punong Ministro Benjamin Netanyahu kay Pangulong Javier Milei ng Argentina sa kanyang opisina sa kabisera ng Israel. Magbibigay ng pahayag ang dalawa sa ilang sandali at kung mangyayari iyon, ipapalabas namin iyon ng live. Kaya manatiling nakatutok. Pipirma sila ng mga kasunduang bilateral tungkol sa paglalakbay sa himpapawid, seguridad at artificial intelligence. At inasahang i-anunsyo nila ang pagsisimula ng Isaac Accords, ang inisyatiba ng mga lider ng Argentina upang palakasin ang ugnayan ng Israel sa Latin America. Ang pangalan, syempre, ay tumutukoy sa Abraham Accords noong 2020 sa pagitan ng Israel at mga bansang Arabo. Isang inisyatiba ni Pangulong Donald Trump noong kanyang unang termino. Narito sa studio si Yaki Dayan, dating konsul ng Israel sa Los Angeles, at ang senior correspondent na si Owen Altaman. Salamat po. Masaya akong simulan ang coverage natin sa magandang balita. Mukhang may isang mahalagang anunsyo na malapit ng ilabas sa pagitan ng Pangulo ng Argentina at punong ministro ng Israel sa kapanapanabik na panahon para sa Israel. Owen, magsisimula ako sa iyo. Ipaliwanag ang kahalagahan ng pagpupulong ng dalawang magkaalyado ngayon. Benita, gaano man kaalaga ang pagpupulong sa punong ministro ng Israel, panimula pa lang ito. Si Javier Milei ay magsisindi ng sulo sa seremonya ng Araw ng Kalayaan ng Israel sa Martes ng gabi, 48 oras mula ngayon. Isang malaking karangalan ito. 12 sulo ang sinisindihan sa seremonyang pinapanood ng malaking bahagi ng bansa. Tradisyon ito sa Israel. Ang pagpili sa isang banyagang pinuno ng Estado bilang tagasindi ng sulo ay patunay ng malaking pagmamahal ng Israel kay Milei na siya ring nararamdaman niya para sa kanila. Nakita natin si Milei kagabi sa Western Wall sa Jerusalem. Siya'y paunyakap ang Judaismo at Israel sa sarili niyang paraan. At muli, simbolo siya sa Latin America. Habang tinatalakay natin ang Isaac Accords, makikita natin kung gaano kabilis magbago ang bansa kapag nanalo ang isang panig ng politika kahit sa dikit na eleksyon. Sa mga bansang magkatulad ang lipunan na tao, babilis magbago ang pulisya sa Israel. Gaya na nakita sa Argentina, naging positibo ito. Sa ibang bansa, pansamantala at negatibo ito. Pero para sa mga Israeli, dapat itong ipagdiwang matapos ang 2 taon at kalahating paulit-ulit na digmaan. At kahit paano, isang pahinga sa tensyon laban sa Iran na makita ang pinuno ng mahalagang bansang tulad ng Argentina na dumalaw dito na may pagmamahal para sa Israel at sa Estadong Hudyo at magsindi ng sulo sa Araw ng Kalayaan, isang natatanging sandali. Tunay niyang isang espesyal na sandali. At habang nagsasalita ka, tinitingnan namin ang mga larawan ni Javier Milei noong pumunta siya sa Western Wall. Siyempre, isang napakasimboliko at mahalagang sandali ito. Nakikita mo ito ulit sa screen mo ngayon. At siyempre, Yaki, makita lang ang isang presidente na niyayakap ang punong ministro ng Israel sa napaka-critical na sandaling ito para sa bansa. Ano ang pananaw mo sa nangyayari ngayon? Kaya, tulad ng sinabi mo, Benita, ang Abraham Accords na sinimulan ni Trump sa kanyang unang termino ay direktang konektado sa nangyayari ngayon sa Isaac Accords. Dahil ang pagbabagong ginagawa ng Estados Unidos sa kanlurang hemispero ay direktang nakaapekto sa Israel. Alam natin na ang doktrinang Monroe na sinimulan ni Trump sa Western Hemisphere na nagbago ng buong spectrum ng buong political na mapa sa Western Hemisphere ay direktang nakaapekto sa Israel dahil sa positibong epekto na dulot nito vis-a-vis. Ang relasyon sa pagitan ng Estados Unidos at ng iba't ibang bansa sa Western Hemisphere ay nakaapekto sa Israel at sa mga bansang sumasali. Ang Estados Unidos, tulad ng Argentina, ay tiyak na isa sa mga namangunang bansa. Pero nakikita natin ito sa lahat ng dako, mula Chile hanggang Honduras, hanggang Venezuela at sa napakaraming bansa. Maaring makinabang ang Israel sa mga pagbabagong nagaganap ngayon sa Western Hemisphere. At ito ang dahilan kung bakit kapag nakikita natin ang pagkakahiwalay ng Israel sa Europa ngayon. Ito ay isang laranan na maaring makinabang ang Israel at yakapin ang magagandang ugnayan sa pagitan ng Israel at mga bansa sa Latin America. At nakikita natin na dumarami ang mga bansa sa Latin America na lumalapit sa Israel, maging ang pagbubukas ng mga embahada sa Jerusalem. Kaya ito ay isang napakagandang epekto.
Tiyak na isang napakagandang hakbang talaga ito. Kapag inaunsyo na ng dalawang leader ang kanilang pahayag, magla-live kami mula Jerusalem at ihahatid ito sa inyo. Kaya manatiling nakatutok mga Gino. Marami pa tayong pag-uusapan habang tumutungo tayo sa isa pang kadanapan. Karamihan ng atensyon kamakailan ay nakatuon sa digmaan ng Israel laban sa Iran at Hezbollah. Ngayong araw, ilang kamag-anak ng mga bihag na dinukot ng Hamas noong Oktubre 7 at mga pamilya ng mga pinaslang noong mapaminsalang araw na iyon ay nagtipon kasama ng libu-libong Israeli upang manawagan. Nahaharap si punong ministro Benjamin Netanyahu sa batikos dahil sa hindi napigilan ang pag-atake ng teroristang Hamas. May dagdag na detalye sa ulat mula kay Emily Francis. Ang weekend sa pagitan ng Yom HaShoah at Araw ng Pag-alaala at Kalayaan ng Israel ay minarkahan ng pamilyar na tagpo. 6 na buwan matapos ang pagbabalik ng huling mga buhay na bihag sa Gaza, muling nagtipo ng libo-libo sa gitna ng Tel Aviv upang magprotesta at magunita. Maraming tao na nagdusa mula noong Oktubre 7 ang magsasabing tama na. Gusto nilang kalimutan natin ang nangyari. Hindi namin kailanman makakalimutan at hindi namin hahayaang mapatawad ang Oktubre 7. Nananawagan ang mga pamilya ng mga napatay at dinukot ng formal na investigasyon ng pamahalaan sa pagkukulang sa pagpigil sa masakher noong Oktubre 7 at para panagutin si punong ministro Benjamin Netanyahu. Ang alaala na iyon ay hindi binabago o inaangkin ng pamahalaan. At na ang panawagan para sa pananagutan, responsibilidad, at pagsagot sa mga pagkukulang, ang malinaw na pagkabigong protektahan kami. Ang seremonya kagabi sa Sentrong Pangkultura, Habima Square, ay pinamagat ang araw ng pagkalimot upang matiyak na ang mga nawala ay hindi namatay ng walang saysay. Ginagawa ni Benjamin Netanyahu ang kanyang trabaho. Hihilingin namin ang nararapat sa amin mula sa bansa, katotohanan at bagong pamunuan para sa mas magandang kalagayan. At magpatuloy ang kanilang pamana. Kaya dapat na talagang umalis ang gobyernong ito. Kailangan natin ng mga taong may bagong pamumuno, may pananaw na nagsusulong ng kapayapaan, mapayapang pakikipamuhay at isang makabuluhang kinabukasan na pinahahalagahan at inuuna ang buhay, katarungan at katotohanan. At upang magplano ng kinabukasan na karapat-dapat sa buhay ng aking kapatid na babae at bayaw, pati na rin ng kanilang mga naulilang anak. Hindi na mauulit. Yaki Dayan, kapag iniisip mo ang sakit na dinaranas pa rin ng mga pamilya ng mga nawala ng mahal sa buhay noong Oktubre 7. Tulad ng nabanggit, nakatutok na yon ang pansin sa digmaan laban sa Iran at Hezbollah. Napakahalaga ng alaala ngayon. Napakahalaga rin na yon ang pagdidigay-pugay sa mga biktima. Patuloy na humihiling ng ganap na investigasyon mula sa Estado ang mga pamilyang ito at naghahanap ng kasagutan. Tama ka, Benita. Hindi lang ito tungkol sa alaala o paggalang sa mga biktima, kundi pati sa pagkatuto mula sa mga aral ng kabiguan noong 7 ng Oktubre. Ito ang dahilan kaya kailangan ng Israel ng investigasyon ng Estado para matutunan natin ang mga pagkukulang at maiwasan itong maulit. Kaya alam mo, ang pagsubok na ilarawan ito bilang isang pampulitikang investigasyon o kung ano paman ay hindi tama dahil patuloy pa rin tayong nakikipaglaban. Hindi tama ito. Hindi lang ito tungkol sa paggalang sa pamilya at biktima. Tungkol ito sa pagkatutong mula sa mga maling nagawa natin noong 7 ng Oktubre at pagtiyak na hindi na ito mauulit. At sa tingin ko, ang tanging paraan para dito ay isang investigasyon ng Estado. Kung hindi, alam mo, baka maulit natin ito ng paulit-ulit. Hindi dapat tayo matakot sa investigasyon ng Estado. Ibig kong sabihin, habang tumatagal, lalo itong nagiging mahirap. Umaasa akong magdesisyon silang magsagawa ng investigasyon ng Estado agad. Pero kung magiging realistiko tayo, hindi ito mangyayari bago ang darating na eleksyon sa Israel na malamang ay sa Oktubre. Baka pagkatapos lang yan, tayo makakita ng investigasyon ng Estado. At Owen, syempre tungkol ito sa pananagutan. At gusto ng mga tao sa Israel na may managot dito. Tama. Pero sino nga ba ang tao ngayon, Benita? Sa huli, anuman ang mga merito na malinaw namang ipinaliwanag ni Yaki, isa pa rin itong isyung politikal. Paalala sa mga manonood, may tradisyon ng Israel na mga komisyon ng investigasyon ng Estado
na kadalasang pinamumunuan ng retirado maestrado ng Korte Suprema na may malawak na kapangyarihan, minsan pati kapangyarihang magpatupad. Halimbawa, may komisyon ng investigasyon nagbawal kay Ariel Sharon na magsilbi bilang ministro ng depensa. Kahit ano pa ang politika o resulta ng eleksyon, hindi siya pinayagang magsilbi bilang ministro ng depensa. Nakabalik siya bilang punong ministro na ibang kulay ang politika. Ipinapakita nitong may tunay na kapangyarihan ang mga komisyong ito. Pinutulan ni punong ministro Netanyahu at ng marami sa pamahalaan ang ganitong investigasyon. Ayon sa oposisyon, ginagawa nila ito para protektahan ang sarili at pananagutan laban sa isang malayang komisyon. Sagot ni Netanyahu, ang komisyon ay kontrolado pa rin ng sistemang legal na bias laban sa kanan. Iyan ang argumento, Benita. Sa unang tingin, tungkol ang protestang ito sa ika-7 ng Oktubre at sa mga naging bunga nito. Pero kung susuriin pa, talagang tungkol ito sa ika-6 ng Oktubre. Tungkol ito sa laban para sa kinabukasan ng legal na sistema ng Israel. Kung titignan mo gamit ang mas malawak na pananaw, media, universidad at iba pang institusyon, iyan pa rin ang usapin noong 2023 pero ngayon ay nasa bagong anyo. Iyan ang ipapakita ni Netanyahu sa buong kampanya. Kaya para sa akin, hindi ito magiging kampanya tungkol sa seguridad. Ang kampanya ng eleksyon ay ukol pa rin sa mga lumang isyung mahalaga at tunay na nagpapakilos sa publiko. Mulay, kinabukasan ng legal na sistema ng Israel at papel nito sa lipunan kumpara sa mga politiko, pati mas malawak na saklaw gaya ng media at mga universidad. At iyan ang sasabihin ng mga nasa kanan sa politika na tungkol dito ang protesta at maging ng mga nasa kaliwa sa politika na nakikita ito bilang pakikipaglaban para sa liberal na demokrasya ayon sa modelo ng Hungary. Sa Israel, kahit pagkatapos ng Oktubre 7, parang wala ring nagbago. Parang nasa dati pa ring mundo bago ang Oktubre 7. Owen, may isa pang mahalagang petsa mayong Oktubre dahil kailangan ng gawin ang eleksyon bago matapos ang Oktubre ngayong taon. Siguradong, base sa sinasabi mo, gugustuhin ni Benjamin Netanyahu na magpatawag ng mas maagang eleksyon dahil magiging napakahirap ng Oktubre. Kapag bumoto ang mga tao, kung kakagaling lang nila sa paggunita, muli ng Oktubre, 7 siguradong mag-aalala ang punong ministro tungkol sa ganung uri ng simbolismo at bigat ng damdamin habang bumuboto sila. Magandang tanong, Benita. Matagal nang ganito ang pag-iisip sa Israel at posibleng doon din mapunta si Benjamin Netanyahu. May suliraning logistikal dahil sa pista ng mga Hudyo at kalendaryo sa Setyembre at Oktubre, kaya mahirap magdaos ng eleksyon sa ilang petsa. May balitang gagawin ito sa Setyembre sa unang araw ng pasukan ng mga batang Israeli. Maaring magsimula ang pasukan sa Setyembre 2, kaya mauunang eleksyon bago ang mga pista ng mga Hudyo. Kailangang magpasya agad ni Netanyahu. Naka-recess pa ang parlamento ng Israel, pero pagbalik nila para maisulong ang petsang Setyembre 1, dapat umaksyon na siya. May ilan ding nag-iisip, Benita, na si Netanyahu ay tinitimbang ang mga gastos at benepisyo bukod sa lahat ng nabanggit mo. Maaring gusto niyang bigyan ng sarili ng dagdag 2 buwan para ayusin ang seguridad at makamit ang diplomatikong tagumpay na hanggang ngayon, mula Oktubre 7, ay wala pa siyang nakukuha. Ano masasabi mo dyan, Yake? Kaya nga, tulad ng tama ang sinabi ni Owen, ibig kong sabihin, ito ay isang suliraning logistical dahil hindi ka maaaring magkaroon ng eleksyon sa panahon ng bakasyon sa tag-init. Napaka-problematiko talaga, lalo na tuwing Hulyo at Agosto. Kaya ang tanging mga buwan na maaaring gawin ito ay Setyembre o Oktubre. At dahil sa dami ng mga holidays sa Setyembre, 2 lang ang petsa na maaari sa Setyembre. Alinman sa Setyembre, 1 o Setyembre 8. At pagkatapos sa Oktubre, malamang ang huling petsa ay Oktubre 27. At ayaw mo ring magkaroon ng numerong 7 dahil buburahin ng mga tao ang numerong 2 at imbes na Oktubre 27, magiging Oktubre 7 na lang ito. Kaya buburahin ng mga tao yon. Kaya kakaunti lang ang mga petsa mo. Kailangang maglaro ni Netanyahu sa bagay na yan. Sa tingin ko, hanggang Oktubre, hindi niya magagawang makamit ang malalaking tagumpay sa politika o diplomasya dahil marami sa mga bansa, kahit na iniisip nilang palawakin ang Abraham Accords, hindi nila ibibigay ang tropeo kay Netanyahu. Maghihintay sila matapos ang eleksyon. Isa na namang logistical na desisyon kung kailan ito gagawin. Setyembre ba o Oktubre? Tama ka, Yake. Mahalagang punto na hindi naman gugustuhin ng mga pamahalang Arabo na palawakin ang Abraham Accords habang may eleksyon.
Siguro, kung hindi masaya o hindi sigurado si Netanyahu sa resulta ng digmaan laban sa Iran, mabibigyan siya nito ng panahon para kahit papano ay mailayo ang resulta na yon mula sa panahon ng eleksyon. Sanay lahat tayo ay makontento sa resulta ng digmaan laban sa Iran. Sige, Yan ang magdadala sa akin sa susunod na tanong. Paano kaya makakaapekto ang kasalukuyang sitwasyon sa Iran, pati na rin kay Hezbollah, sa mga mangyayari kapag dumating na talaga ang eleksyon? Mukhang wala namang totoong pagbabago ng rehimen sa Iran ayon sa definisyon ng mga Israeli noong simula ng prosesong ito. Ano ang ibig sabihin nito para sa eleksyon kapag bumuto na ang mga tao? Ilang punto, Benita. Una, ayon sa Israel, hindi pa malinaw ang resulta ngayon. Ang ganitong resulta ay nabibigay kay Benjamin Netanyahu ng argumento na ipinapakita niya sa publiko at argumento rin ito para sa kanyang mga kalaban na maaari sabihing hindi talaga nakamo ang mga malalawak na layunin ng digmaang ito noong mga unang araw pa lang. Kaya ito ay isang hindi malinaw na resulta na nagbibigay sa bawat panig ng kakayahang magbigay ng kanilang mga argumento sa kanilang mga taga-suporta. Sa palagay ko, sa ngayon, hindi ito magkakaroon ng tunay na epekto sa kampanya ng eleksyon, pero maaring magbago pa ang mga bagay. Sa kabuuan, ang mga isyu sa seguridad, maging ito man ay sa panig ng Iran o sa iba pa sa Lebanon at Gaza na tila nakalimutan na natin pero tiyak na maaring magkaroon ng papel, pati na rin sa West Bank, Judea at Samaria ay isang hindi tiyak na salik. Kung may malaking issue sa seguridad bagong eleksyon, tiyak na ito ang tututukan ng mga botante at posibleng magdulot ng pagbabago. Bukod pa doon, tulad ng nabanggit ko, sa huli, kahit gaano natin pag-usapan ng seguridad, hindi ito talagang isyung napapakilos at napapasigla sa publiko ng Israel. Dahil sa malaking bahagi, ito ay mga issue kung saan karamihan sa publiko ng Israel ay nagkakasundo pagdating sa mga layunin at sa malaking antas, pati na rin sa mga paraan. Ang mga issue ng Oktubre, 6 ang dahilan ng pagkakabaha-bahagi at pagkilos ng mga tao. Sa tingin ko, kung tatanungin mo ako, ito ang mga issue magiging sentro ng kampanya sa eleksyon. Maliban sa isang bagay, dagdag pa rito, ito ay ang issue ng sapilitang pagpapatala sa militar ng mga ultra-orthodox na estudyante sa yeshiva na isang isyung naghahati sa kanan ng Israel. Kaya kung matalino ang oposisyon, magpapatakbo sila ng kampanya na nakatuon doon. hindi ako sang-ayon, Owen. Sa tingin ko, malaki ang epekto ng digmaan sa Iran at ito ang magtatakda ng magiging kalalabasan ng eleksyon. At masyado pang maaga para matukoy ang mga resulta ngayon. Pero bago ang eleksyon, malalaman natin ng eksakto kung ano ang mga resulta. Kaya ito mismo ang mangyayari ngayon sa pagitan ni Trump at ng mga Iranian. At ang masasabi ko ngayon ay nagkaroon ng malalaking tagumpay sa militar ang Israel sa kampanyang pandigmang ito. Malalaki. Pero magiging napakahirap pa rin gawing kapital pampolitika ang mga ito dahil hindi sila halata o malinaw. Hindi mo pa nakikikita ang malaking pinsalang dulot ng kampanya ng digmaan ng Israel at Estados Unidos sa mga Iranian. Pero kung magkakaroon ng pagbabago ng rehimen, tilokto, sa tulong ng Diyos, o kung magkakaroon ng malaking kasunduan na aalisin ang uranium ng Iran, pwedeng lumapit si Netanyahu sa mga tao at sabihin, naalala nyo ba ang ikapito ng Oktubre? Tingnan nyo ang malaking pagbabago. Ang gustong sumakal sa atin, ang gustong wasakin ang Israel, ay nayon ay wasak na at magdadala yon sa kanya ng maraming buto. Sa ngayon, hindi pa rin niya magagamit ito para makakuha ng pampulitikang bentahe. Pero bago ang eleksyon, kiyak malalaman na natin ang mga resulta. Magkakaroon ito ng malaking epekto sa eleksyon. Manatili po kayo mga Ginoo. Tatalakayin natin ang mga issue sa seguridad na pangunahing iniisip ng mga Israeli. Opisyal nang may tigil putukan sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Pero sa Timog Lebanon, hindi pa rin tumitigil ang karahasan at mga aktibidad militar. May mga nasawi sa IDF. Tinatarget ang mga kumander ng Hezbollah at may isa pang sundalo na napatay ng Hezbollah. Higit pa rito sa ulat ng I24 News. May tigil putukan sa papel pero iba ang sitwasyon sa Timog Lebanon. Mula nang magsimula ang tigil putukan sa pagitan ng Israel at Hezbollah, may ilang nakamamatay na insidente na nagdulot ng tanong sa katatagan nito. Ayon sa militar na Israel, 2 sundalo ang napatay sa magkahiwalay na insidente matapos magsimula ang tigil putukan. Parehong dulot umano ng mga improvised explosive device may tinanim ng Hezbollah sa mga bayan sa Timog Lebanon. Sabi ng Israel, hindi ito magkakahiwalay na insidente kundi bahagi ng patuloy na banta sa hangganan. Kasabay nito, nagpatuloy ang Israel sa sariling operasyong militar.
May mga ulat ng pambubomba ng artilyerya at mga pag-atake ilang oras matapos magsimula ang tigil putukan na ayon sa Israel ay tugon sa agarang banta sa lugar. Inanunsyo ng mga opisyal ng seguridad ng Israel ang pagpatay kay Hezbollah Commander Ali Rida Bas sa Vintage Bell matapos ang pag-atake noong Biyernes laban sa mga miyembro ng Hezbollah na umano'y lumabag sa tigil putukan. Nadamay na rin ang mga internasyonal na puwersa sa tensyon. Isang sundalong Pranses sa UNIFIL ang napatay sa Timog Lebanon sa insidenteng itinuri ng Pransya bilang pag-atake ng Hezbollah sa mga sundalo sa Der Kifra na kinumpirma rin ng intelihensya ng Israel. Itinanggi ng Hezbollah ang pananagutan. Samantala, nagsisimula ng bumalik ang mga sibilyan sa kanilang mga tahanan sa Timog. Ngunit dahil sa patuloy na karahasan, malayo pa rin sa katahimikan ang nararamdaman ng mga tao roon. Hindi talaga ito malinis na tigil putukan, kundi pansamantalang pahinga habang patuloy pa rin kumikilos ang magkabilang panig. Patuloy na sinusubok ang mga limitasyon at mataas pa rin ang panganib ng paglala. Kung ngayon ka lang sumali, hintayin nating marinig ng live ang pahayag ni Punong Ministro Benjamin Netanyahu at Panggulo ng Argentina, Javier Milei, mula Jerusalem sa ilang sandali. Kapag nangyari yon, maglilipat tayo ng live sa kabisera ng Israel. Pero sa ngayon, narito pa rin sa studio sina Yaki Dayan at Owen Altaman. At Yaki, gusto kitang tanungin tungkol sa tigil putukan sa Hilagang Harapan at ang iyong pagsusuri kung paano ito konektado kung sakaliman sa napakamarupok na tigil putukan sa pagitan ng US at Iran. Saan mo sa tingin ito nagkakatagpo at ano ang mga alalahanin mo ngayon? Siguradong konektado ito, walang duda. Ibig ko sabihin, kailangan nating maintindihan muna na kahit si Trump ay masasabi kong isa sa kung hindi man sumusuportang presidente na nagkaroon ng Israel, hindi palaging nagkakatugma ang mga interes natin. Sa Lebanon, tingin ko, pasensya, puputulin muna kita. Magla-live tayo mula sa Jerusalem. Paano mo ginagawa? Ganito ba? Oo. Salamat. Salamat at maligayang pagdating. Kagalang-galang na punong ministro ng Israel Benjamin Netanyahu, Pangulo ng Argentina Javier Milei, at lahat ng ating kagalang-galang na panauhin ngayon. Nagtipon tayo upang alalahanin ang mahalagang yugto ng ugnayan ng Israel at Argentina na pinalalalim ng pagkakaibigan ni punong ministro Netanyahu at Pangulong Milei. Ikinararangal naming tanggapin si Pangulong Milei sa kanyang ikatlong pagbisita sa Israel bilang Pangulo na nagpapakita ng tatag at kahalagahan ng ugnayang ito. Ang ugnayang ito ay nakabatay sa magkaparehong prinsipyo, paninindigan sa katotohanan at kalayaan at pagtutol sa terorismo at kawalang katarungan. Patuloy itong lumalalim, nagbubukas ng bagong oportunidad sa inobasyon, ekonomiya, teknolohiya, seguridad at turismo na higit pang nagpapatibay sa ugnayan ng Jerusalem at Buenos Aires. Si Pangulong Milei ay tunay at tapat na kaibigan ng Israel at ng mga Hudyo. Ipinakita niya ang linaw ng paninindigang moral at tapang sa pamamagitan ng kanyang pamumuno na nagsisilbing makapangyarihang halimbawa sa pandaigdigang entablado. Ngayon, ikinagagalak naming palawakin ang ugnayan sa pamamagitan ng mga kasunduan ng Israel at Argentina na mapapalalim sa relasyon ng ating mga bansa. Ikinatutuwa kong i-anunsyo ang bagong direktang biyahe ng El Al Airlines sa pagitan ng Israel at Argentina. Ito ay mahalaga at kapanapanabik na hakbang na magpapalapit sa ating mga bansa, magpapalakas ng turismo at magpapalalim ng ugnayang negosyo at kultura. Magbibigay ng pahayag si Punong Ministro Netanyahu sa entablado. Ito na ang ikatlong pagbisita ni ang aking kaibigan si Javier dito sa Jerusalem. Pero hindi lang siya basta personal na kaibigan at isang tao na labis kong hinahanggaan. Isa siya na mahusay na leader sa ekonomiya at mahusay na leader sa buong mundo. Ito rin ay may espesyal na kahalagaan dahil ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng Israel sa loob ng 78 taon na nagbibigay kami ng parangal sa isang banyagang leader. Sa karangalang magsindi ng sulo sa aming araw ng kalayaan.
Hindi pa ito nangyari noon at tama at makatarungan na mangyari ito ngayon kay Javier Milei. Binabati kita. Sa iyong pamumuno, nagpahayag ang Argentina ng may malinaw na moral na paninindigan. Pundasyon ito ng pamumuno. Laging may kompromiso sa politika. Pero kung puro kompromiso lang, o kung madalas kang magkompromiso at hindi mo ipinaglalaban ang mga bagay na pinaniniwalaan mong tama, ang paninindigan sa kung ano ang tama at mali, kung ano ang makatarungan at hindi makatarungan, kung ano ang magdadala sa atin pasulong at kung ano ang magpapaulong sa atin. Kung hindi mo ipinaglalaban ang paniniwala mo, bakit ka papasok sa politika? Nakakainip at hindi rin naman kaaya-aya. Kailangan ito ng matibay na prinsipyo. At si Javier Milei ay may napakalaking lakas at napakalinaw na moral na paninindigan. At masasabi ko na, ang moral na kalinawan ay walang halaga kung wala ang isa pang katangian ng tao at iyon ay tapang. At si Pangulong Mila ay sagana sa dalawang ito. At ipinakita niya ito sa pamamagitan ng paninindigan para sa Israel, para sa mga Hudyo, laban sa mga antisemitikong paninira sa oras ng aming pangangailangan at habang ipinaglalaban namin ang sibilisasyon laban sa kabarbaran. Malinaw, matatag, direkta at di natitinag ang kanyang paninindigan. Saludo ako sa iyo, kaibigan. Sa tingin ko, dapat kang saluduhan ng malayang mundo at ng kalayaan, mga tunay na malalayang tao. Tayo ay nasa panahon ng malaking hamon at malaking kahinatnan. Nakikipagtulungan tayo sa Estados Unidos sa laban kontra sa matinding paniniil ng Iran. Nagdadala ng takot sa mundo. Gustong wasakin tayo at pabagsakin ang Estados Unidos at kanluran ng sibilisasyon gaya ng alam natin. Malalaking bagay ang ating nakamit. Hindi pa tapos ito. At anumang sandali ay maaaring magdala sa atin ng mga bagong pangyayari. Si Javier Milei ay ganun. Tuwing bumibisita siya sa Israel, laging may malaking nangyayari pagkatapos. Hindi ko alam. Hindi ko sinabi sa kanya noong nakaraan. Ipinapanggako ko sa iyo. Hindi ko alam ang sasabihin ko sa kanya na yon dahil wala namang may alam sa mangyayari bukas o makalawa. Kumpiyansa ako na dahil sa ating malinaw na prinsipyo at matibay na pakikipagpartner sa Estados Unidos, makakamit natin ang mga layunin at magdadala ng higit na liwanag at higit na pag-asa sa mga malalayang tao sa mundo. Kailangan kong sabihin na may ginagawa rin kami at magbubukas kami ng mga direktang biyahe ng eroplano. Ngayon, napalapit mo ang mga mamamayan sa isa't isa. Ngayon, lalo pa nating pinapalapit sila sa isa't isa. Hindi natin napapaikli ang layo ng Buenos Aires at Jerusalem, pero napapaikli natin ang oras ng biyahe. Pinapaiksi natin ang biyahe, pero pinalalakas natin ang mga kababayan. At sa tingin ko, I think wala tayong mas mabubuting katuwang sa mundo kundi ang Estados Unidos ng Amerika at ang dakilang demokrasya ng Argentina. At lalo mo pa itong pinabuti. Iniyahon mo ito mula sa mga dekada-dekada ng pagwawalang kilos. Itinataas mo ito at pinag-uusapan sa buong mundo ang nagawa mo sa Argentina. Ipinagdarasal ko ang pinakamabuti para sa iyo. Alam kong ang alyansa natin ay nasa harap ng pinakamabuti. Salamat, Javier, sa lahat ng nagawa mo. Ngayon, bilang Lubavitcher, bahagi ka na ng Mishpocha, pamilya namin, sa pinakamalalim na kahulugan. Salamat, kaibigan. Maligayang pagdating sa Jerusalem. Ikaw at ang iyong ministro. Salamat punong Ministro Netanyahu. Ngayon, iniimbitahan ko si Ministro ng Ugnayong Panlabas, Gaidon Sar, sa entablado upang magbahagi. Hindi pa? Sige. Pasensya. Gusto kong makipag-usap. Gusto kong pag-usapan ang mga tuktok. Salamat. Pasensya na. Pangulo Milei, punong ministro Netanyahu, mga ministro, mga embahador. Gusto namin magpasalamat sa iyo, Pangulo Milei, para sa iyong pamumuno at sa
ang bagong sigla na iyong dala hindi lang sa iyong bansa, kundi pati na rin sa laban ng mga naniniwala sa mga pagpapahalaga ng malayang mundo sa buong mundo at sa Latin America. Tunay na kamangha-mangha ang pag-unlad ng ating bilateral na relasyon. At ngayon ay pinagdiriwang natin ang dalawang napakalaking tagumpay. Una, nais kong pasalamatan sina kalihim ng pananalapi Bezalel Smotrich at kalihim ng transportasyon Miri Regev sa kanilang tulong. Ilang araw matapos akong maupo sa puwesto, tinawagan ako ni Apsel at kinausap tungkol sa issue ng mga direktang flight. At may malaking komunidad ng mga taong ipinanganak sa Argentina. Isa sa kanila ang aking ama rito sa Israel at mayroon ding malaking komunidad ng mga Hudyo sa Argentina. Ito ay isang bagay na dapat nangyari na noon pa. At mayroon ding matinding kagustuhan ng maraming kabataan na makapunta sa Argentina. Kaya dito, gusto kong espesyal na pasalamatan ang kagawaran ng pananalapi dahil kadalasan hindi nila ginagawa ang mga ginawa nila ngayon tungkol sa ilang subsidya. Sa totoo lang, hindi ito karaniwang sinusuportahan namin. Ilang subsidya para sa mga direktang biyahe at pati na rin ang usapin ng insurance para sa mga pamumuhunan sa Argentina. Mahalaga ito sa ating bilateral na ugnayang pang-ekonomiya. Isa itong pamumuhunan, hindi isa minaasahan. Oo, tama ka. At sigurado ako, mag-i-invest sila at magiging masaya sila at kikita sila ng maraming pera. Pero, nabigay ka ng pambihirang tulong. Gusto kitang pasalamatan, Bezalel, at pasalamatan din ang mga tao mo. Umipirma rin kami ng kasunduan laban sa terorismo. At panahon na para sabihing sa pangkalahatan sa ilalim ng iyong pamumuno, ipinapakita ng Argentina ang moral na dimensyon sa patakarang panlabas. At ipinakita yon sa pagtatalaga sa Quds Force at mga revolusyonaryong gwardiya. At ito ay maliwanag na kailangan natin magtulungan laban sa terorismo. At ito rin ay napakahalaga. Karaniwan sa trabaho ko, nagtatanong ako at kay Pablo at sa iyo at mula sa Argentina, tumatawag ako paminsan-minsan para magtanong ng isang bagay. Kaya gusto kong sabihan ka na may isa pa akong hihilingin. Mga 3 buwan bago na yung Hulyo, pakidala ang ika-4 na korona sa Argentina sa Mundial. Yan ang sinasabi ko. Salamat, Ministra Sar. Ngayon, welcome natin si Ministro ng Pananalapi, Bezalel Smotrich, para magsalita sa entablado. Adonia Nasi. Nasa pagitan ng Argentina at Pransya, hindi pa natin alam. Pinapanood ninyo ang isang live na press conference dyan sa Jerusalem. Babalik tayo sa kabisera ng Israel kapag nagsalita na rin ang Pangulo ng Argentina. Ngayon, ipakikilala ko si Fabio Shapiro, Latin Affairs Analyst mula sa gitnang Israel. Magandang makita ka, Fabio. Nagkita kamakailan sina punong ministro Benjamin Netanyahu at Pangulo ng Argentina, Javier Milei. Naririnig natin ngayon ang direktang biyahe mula Tel Aviv papuntang Buenos Aires. Maari mo bang ipaliwanag ang kahalagahan nito? Tungkol sa mga pulong ng dalawang lider at magkaibigan. Salamat, Benita. Masaya akong makabalik. Nagsimula ito mula nang maupo si Milei. Dapat nating tandaan na ang kanyang unang opisyal na pagbisita ay sa Israel bilang pakikiisa kaugnay ng mga pag-atake noong Oktubre 7. At ngayon, sa unang pagkakataon, meron tayong isang Pangulo na pumupunta rito sa ikatlong pagkakataon na. Nakikita niya ang Israel hindi bilang paraan para sa populistang layunin. Hindi niya tinitingnan ang Israel bilang isang paraan para makuha ang suporta ng kanyang mga evangelical na taga-suporta sa Latin America. Ideolohikal at moralistiko siya.
Tinuturing niyan Israel ang ilaw ng demokrasya sa gitnang silangan. Gusto niyang ilayo ang Argentina sa pagsuporta sa mga diktadura tulad ng Sina, Iran at talagang laban siya sa Iran. Tungkol sa suporta ng Iran sa mga pag-atake sa AMIA sa Argentina at pati na rin sa embahada ng Israel. Kaya makikita na natin sa talumpati ni Netanyahu na eksakto niyang tinutukoy ang puntong iyon. Hindi niya nabanggit ang iba pang ginagawa ng Argentina. Nagsalita siya kay Milei bilang isang taong moralista, makakanluran, na tunay na nagmamalasakit sa maliliit na bagay na nangyayari sa kanluran. Alam natin sa kanyang mga talumpate na tinalikuran niya ang Europa sa kasalukuyan nitong anyo. At nakita niya sa Israel ang isang ilaw ng mga moral na ideal sa gitnang silangan. At tungkol sa mga biyahe, ito ay inanunsyo na noon ng embahador ng Argentina, si Rabbi Axel Wachnisch noong nakaraang taon. At sa wakas, nangyayari na ito. Ito lang ang tanging direktang biyahe papuntang Latin America na meron tayo para sa Elal sa ngayon, mula nang makansela ang biyahe papuntang Sao Paulo. Talagang napakahalaga isipin na ang mga direktang biyahe sa pagitan ng Tel Aviv at Buenos Aires ay magsisimula na. Maiisip natin na ang mga tao sa parehong bansa ngayon ay nagsusumikap na mag-book ng mga biyahe sa sandaling maging available ang mga ito. Napakahalaga rin marinig si Benjamin Netanyahu na nagsabing ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan na isang banyadang leader ang magsisindi ng sulo sa araw ng kalayaan ng Israel. At ang karangalang iyon ay ibinigay sa Pangulo ng Argentina. Talagang napakalaking bagay nito, lalo na Fabio, sa ganitong emosyonal na panahon para sa bansa ngayon. Iba't ibang emosyon ang naramdaman na yung linggo para sa Yom HaZikaron, araw ng paggunita, at pagkatapos ay sa paglipat sa araw ng kalayaan. Totoo, Benita, talagang nagpapakita ito sa lahat ng mga ginagawa ni Milei. Sinusubukan niyang dagdagan ang mga investigasyon tungkol sa pambobomba sa Argentina na may kaugnayan sa komunidad ng mga Hudyo at Israeli mula sa Argentina dito at pati na rin sa Argentina. At nagsasalita siya tungkol sa Iran, nagsasalita rin siya tungkol sa Hamas, nagsasalita siya laban sa lahat ng mga kaaway ng Estado ng Israel at sumusuporta rin siya sa mga kapangyarihang kanluranin. Pumunta siya sa Israel bilang una niyang biyahe. Nahalan siya sa tingin ko kung hindi ako nagkakamali noong Oktubre pa. At pagkatapos, noong Enero, nasa Israel na siya para sa una niyang pagbisita bilang suporta at para pumunta sa Liroz, kung saan ang mga mamamayang Argentinian, parehong Israeli at Argentinian, ay dinukot at pinatay. Hindi lang niya sinabing sumusuporta siya sa Israel, kundi pati na rin sa sangkatauhan at pinahahalagahan nito. Kaya ang pagdala sa kanya sa seremonyan ito ay upang ikonekta at gawing buo ang kahulugan ng mga nangyayari. Pagpayag sa Pangulong ito na mula pa sa simula ay sumusuporta at hayagang nagsasalita tungkol sa isyong ito. Madalas niyang binabanggit sa dulo ng kanyang mga talumpate na gusto niyang makauwi agad ang lahat ng bihag. Pinagsama niya ang mga pagpapahalagang pinanghahawakan ng komunidad ng Israel at inilahad ito hindi lang bilang taga-suporta ng Israel, kundi bilang banyagang pinuno sa paraang walang ibang banyagang pinuno ang gumawa. Parang bumabalik lang sa simula at nagbibigay daan sa Pangulo ng Argentina na katawanin ito o kahit ang nagwagi noong huling pagkakataon. Tiyak, narinig natin ang punong ministro na pinupuri ang balinaw na prinsipyo ng Pangulo at ang kanyang tapang sa buong panahong ito. Fabio, anong tips ang mabibigay mo sa gustong mag-book ng direct flight papuntang Argentina, lalo na sa Jewish community na first time bibisita? Saan dapat pumunta? Anong hahanapin? At ano ang mga top attractions at paboritong pasyalan? Kwento mo pa. Maraming makikita sa Argentina. Isa itong napaka-European na lungsod sa Latin America. Iba talaga ang dating nito. May mga kaibigan ako na ilang taon nang nagpupunta ron at gustong-gusto nila yon. Medyo kamukha ito ng Madrid. Kung pupunta ka sa sentro, makikita mo ang mga neoclassical na gusali. Kung pupunta ka sa Buenos Aires, makikita mo ang mga neoclassic na arkitektura.
Mayroon ding iba't ibang halo ng mga kultura. May mga nayon na Aleman, may mga nayon na Italiano, masarap ang pagkain doon, masarap din ang karne. Nariyan din ang katimugan, mga lugar tulad ng Bariloche, Tierra del Fuego, mga lugar na pwede mong ma-enjoy ang niebe at malamig na panahon. Meron kang mga pampas, kaunting mga damuhan, at kung gusto mo ng particular na uri ng panahon o biome, makikita mo ito sa Latin America at ganon din sa Argentina. Isa itong magandang lugar kung gusto mong bumisita. May iba't ibang itinerary para sa iba't ibang klase ng tao. Tunog talaga itong kapanapanabik at nakakatuwa. Ang saya rin makarinig ng magagandang balita. Fabio Shapiro, lagi kaming nagpapasalamat na nandito ka sa I24 News. Salamat. Ikinagagalak ko. Tuloy pa rin ang press conference. Pag nagsalita na ang presidente ng Argentina, babalik tayo sa Jerusalem. Nandito pa rin ang panel sa studio. At senior correspondent Owen Altman, ano ang iyong opinyon sa narinig natin? Oo, maraming positibong bagay. Maganda ang balita. Pero nais kong balikan ang pagpuri ni Benjamin Netanyahu sa presidente ng Argentina sa kanyang pagtindig kontra anti-Semitismo. Ano ang opinyon mo? Itong kaganapan ay inihanda para kay Benjamin Netanyahu, isang leader sa Argentina na kaayon niya sa ideolohiya. Binigyang diin pa nga ni Netanyahu ang salitang pang-ekonomiya. Siya ay punong ministro. Madalas natin itong balimutan dahil bahagi siya ng maraming aspeto ng buhay sa Israel. Pero ang pinagmulan niya ay sa ekonomiya na isa rin sa mga hilig niya. Naging kalihim ng pananalapi ng Israel siya at nagsagawa ng ilang reforma. Kaya kapag nakita niya ang ginawa ni Javier Milei sa Argentina, marami siyang papuri mula sa pandigdigan establishmento tungkol dito. Dahil sa dramatikong pagbabago niya sa ekonomiya ng Argentina, sa mahihirap na desisyon at suporta ng publiko roon. Hindi dapat balewalain dahil maraming sakit ang maaring idulot ng mga desisyong yon, lalo na sa maikling panahon. Pero igit pa roon, may papakita ni Netanyahu ang tunay na malalim na pagkakaibigan at personal na ugnayan ni Milei sa Judaismo, gaya ng nabanggit, lalo na sa kilusang Chabad at sa Israel. Pagdating sa pagtindig laban sa antisemitismo, ang Latin America sa pangkalahatan at partikular ang Argentina, gaya ng nabanggit natin kanina, Benita, ay isang reyon at lalo na isang bansa kung saan ang mga pananaw tungkol sa Israel ay maaring magbago agad depende sa resulta ng isang eleksyon. At iyan ang nangyari nang maupo sa kapangyarihan si Milei. Madalas na pinamunuan ng kaliwang partido ang Argentina na sa kaso ng Latin America ay kadalasan ay may pagkiling o simpatya sa kilusang pambansa ng mga Palestino at iba pa. Sa Argentina, maraming pinuno ang pinaghihinalaang sinadyang pinabagal ang investigasyon sa mga teroristang atake noong dekada 90 sa mga institusyong Hudyo sa Buenos Aires. Malaking pagbabago ang pagdating ni Milei sa kapangyarihan at pagbisita sa Jerusalem. Ayon kay Netanyahu, espesyal ang pagsindi niya ng sulo sa araw ng kalayaan ng Israel. May paalala pa rin. Sa Latin America, ang mga ganitong ugnayan sa Israel ay pwedeng magbago agad base sa eleksyon. Nakita natin ito sa Brazil nung mapalitan si Bolsonaro ni Lula, si Ludo Ignacio de Silva, ang Pangulo ng Brazil. Nakita rin natin ito sa Colombia nang maupo si Gustavo Petro at baguhin ang matagal na ugnayan ng gobyerno ng Colombia at Israel. Kailangan natin ipaalala sa ating sarili na ang mga mamamayan sa Latin America ay hindi nagbabago. Ang mga lipunan ay hindi nagbabago. At minsan, kailangan natin tumingin lampas sa mga gobyerno upang magkaroon ng ugnayan sa mga lipunan para gawing mas matatag ang mga relasyon hanggat maaari. Narinig natin si Benjamin Netanyahu na nagsalita kung paano sinusubukan ng Iran sirain ang kanluraning sibilisasyon at ang leader ng Argentina ay nagpakita ng moral na linaw yaki upang manindigan. Kung kailangan nating ipaalala sa mga nanonood ng palabas na ito, iyon. Ang Iran, kasamang Hezbollah, ang may kagagawan sa pinakamalaking teroristang pag-atake sa Latin America, isa laban sa embahada noong 92 noong Marso 92. Pumatay sila ng 29 na tao. At ang pinakamalaking teroristang pag-atake na nangyari sa Argentina ay naganap noong 94 laban sa sentro ng komunidad ng mga Hudyo, ang AMIA. At sa pag-atake ngayon ay napatay ang 85 katao. Kaya may direktang ugnayan ang Iran at Hezbollah sa Argentina at ang katotohanang may pagtatakip mula sa maraming gobyerno, mga dating gobyerno sa Argentina na tinakpan ang kwentong ito at ayaw imbestigahan. Maraming kwento doon.
Kaya si Milei ay tiyak na may moral na linaw at sa Argentina rin matatagpuan ang pinakamalaking komunidad ng mga Hudyo sa Latin America na may 170,000 katao sa Latin America. Kaya meron siyang moral na linaw. Kaya mas mahalaga ito ngayon kaysa dati. Nakikita natin ang direktang ugnayan ng Iran, Argentina, Israel at komunidad ng mga Hudyo. At pati na rin ang simbolismo, Owen, para kay Benjamin Netanyahu. Makikita natin siyang niyayakap ang isang presidente mula sa Argentina doon nang magkasama. Malinaw na may mainit na palitan sa pagitan ng dalawa sa panahong ang Israel. Maaring makaramdam ng pag-iisa ang Israel sa mundo kapag nasaksihan ng ibang pinuno ang ganitong interaksyon. Paano ito nakatutulong sa pagbuo ng mga relasyong hindi nakikita ng publiko? Ano sa tingin mo? Sa tingin ko, Benita, madalas pinalalaki ang issue ng diplomatikong pag-iisa ng Israel. Ang pag-angat ni Javier Milei ay patunay nito. Hindi ito palaging totoo. Sa Latin America, mas nakadepende ito sa resulta ng eleksyon kaysa sa pulisiya ng Israel. Sa Europa, kahit may batikos ang European establishment sa Israel, hindi talaga sila tumalikod dito. May usapin tungkol kay Pedro Sanchez sa Spain, ngunit hindi ko masabing bahagi siya ng European establishment. Tiyak na maraming hadlang ang Israel sa diplomasya, kabilang na ang malaking problema sa opinyon ng publiko sa US sa magkabilang panig ng politika. Maraming hamon, pero may tagumpay din. Nakakaintriga talaga ang panurin ang mga pangyayari. Patuloy pa rin ang press conference na iyon. Sa mga susunod na oras, mas malaliman pa nating susuriin ang sinabi ng mga lider. Habang nagsasalita tayo, may mga talumpati pang nagaganap. Magdadala kami ng update sa susunod na mga oras. Ngayon, tututok naman tayo sa iba pang mga kaganapan sa buong mundo. Dahil inilarawan ni Pangulong Donald Trump ang pinakabagong hakbang ng Iran na muling ipatupad ang pagsasara ng kipot ng Bermuz bilang pagiging medyo tuso. Ngunit idiniit niya na ang White House ay may komunikasyon sa Tehran at ang pag-uusap ay maayos na nagaganap. Sa kanyang pinakabagong post sa kanyang social network, sinabi niya mismo, "Ang aking mga kinatawan ay pupunta sa Islamabad bukas ng gabi para sa negosasyon." Kamakailan lang ay inanunsyo ng Iran na isasara nila ang kipot na medyo kakaiba dahil ayon sa kanila, naka-blockade na raw nila ito. Tinutulungan nila tayo na hindi nila alam at sila ang talo kapag sarado ang daanan. $500 milyong kada araw. Ang Estados Unidos ay walang nawawala. Sa katunayan, paliwanag pa niya, maraming barko ngayon ang papunta sa Texas, Louisiana at Alaska para maghakot ng kardamento dahil sa IRGC na laging gustong magpakitang gilas. Nag-aalok kami ng patas at makatwirang kasunduan. At sabi niya, umaasa siyang tatanggapin nila ito dahil kung hindi, wawasakin ng Estados Unidos ang bawat planta ng kuryente at bawat tulay sa Iran. Tapos na ang pagiging Mr. Nice Guy. Para sa karagdagang pananaw, welcome natin si Len Khodorkovsky, dating Senior Advisor ng US-Iran Envoy mula New Jersey. Salamat sa iyong oras. Kaya tapos na ang pagiging mabait, sabi ni Pangulong Donald Trump. Mahirap intindihin ang mga mensahe mula sa DC dahil sa isang banda, pinupuri niya ang kanyang kakayahang tapusin ang maraming digmaan. Sabi niya, ito na ang kanyang ikasiyam o ikasampu. Kasabay nito, tila nawawala na siya ng pasensya sa Iran. Ano ang pagtatasa mo? Ano sa tingin mo? Well, gaya ng dati, salamat sa muling pag-imbita sa akin. At ganito talaga ang kalakaran ng kalakong uri ng negosasyon, lalo na kung si Donald Trump ang nagpapatakbo ng proseso. Alam mo, gusto niyang ilagay sa alanganin ng kabila. Gusto niyang makipagnegosasyon sa publiko at syempre nagtatrabaho rin siya kasama ang kanyang mga negosyador sa loob ng silid para ilagay sa alanganin ang rehimen. At sa tingin ko, hindi natin dapat masyadong pinapansin ang bawat post at bawat freeze frame ng prosesong ito. Sa palagay ko, kailangan natin umatras sandali at laging tingnan ang mas malaking larawan. At ang mas malaking larawan ay ang katotohanan na ang pinagsamang pag-atake ng US at Israel ang nagdala sa rehimen sa mesa ng negosasyon. Tumutugon lang ang rehimen sa presyon, kaya nakikipag-negosasyon ito ngayon. Sa practical na usapan, nabawasan ng Estados Unidos at Israel ang nuclear program ng rehimen, ang kakayahan nitong militar,
at ang kakayahan nitong magpalawak ng kapangyarihan sa rehiyon. Kaya sa kabuuan may malakas na posisyon ang US sa negosasyon at gagamitin ito ni Pangulong Trump sa pinakamainam na paraan. Sa tingin ko ang hinahanap lang ng rehimen ay kaligtasan nila. Yan ang tagumpay para sa kanila. At patuloy nilang pahabain ang pakikipag-usap sa mga Amerikano hanggat ang magiging resulta ay isang bagay na matatanggap nila para sa kanilang kaligtasan. Para mabuhay pa ng isa pang araw at makabalik ng mas malakas sa hinaharap. At sa tingin ko, alam ng Pangulo ang ganitong dinamika at hindi basta-basta maniniwala sa kanilang mga salita, kundi hahanapin ang mga pangmatagalang permanenteng resulta kung maaari. Inaasahang magpapatuloy ang mga pag-uusap sa Islamabad sa Martes. At naririnig natin na yon na si J.D. Vance sa katunayan ang mangungguna sa panig ng Amerika. Pero sabihin mo naman, kung sino talaga ang nagdedesisyon para sa mga Iranian? Siya ba ang pinakamataas na pinunong hindi pa nakikita mula nang mapili sa simula ng digmaan? Siya ba ay IRGC, tagapagsalita ng parlamento o kalihim ng ugnayang panlabas? Napakahirap tukuyin kung sino talaga ang nagpapasya para sa Islamic Republic sa ngayon. Ano ang iyong opinyon? Tama ka, sa tingin ko mas malinaw sa atin noon kung sino ang gumagawa ng mga desisyon bago napatalsik ang ama ng kasalukuyang pinakamataas na pinuno, si Khamenei. Sa ngayon, nakakawatak-watak na ang rehimen. May mga tao tulad ni na Alibab at Arakci na siyang muka ng mga negosasyon. Pero kung hulaan ko kung sino talaga ang nagtutulak ng proseso, ito ay ang IRGC sa kanilang bansa. Sila ang may pinakamalaking mawawala at may kontrol sa ekonomiya ng Iran. At naniniwala ako na sila ang may huling kapangyarihan kung ang anumang mapagkasunduan sa negosasyon ay magtatagal. Kaya masasabi kong sila ang natutulak ng proseso at sigurado akong alam yon ng ating mga negosyador. At tumaasa kung hindi nila basta-basta paniniwalaan ang mga nakikita nila sa harap nila at maghanap sila ng mga paraan para matiyak na matibay ang ating mga interes sa pangmatagalan. Napakahirap tukuyin dahil napakaraming salik na yon. Pero ano ang pakiramdam mo? Sa tingin mo ba ay mapapalawig pa ang tigil putukan? O iniisip mo bang muling magsisimula ang digmaan sa lalong madaling panahon? Pakisagot ng maikli, please. Hindi na ito nasunod. Nagkaroon na ng putukan sa mga barkong tumatawid sa Kipot, kabilang ang mga barkong India. Ipinatawag ng pamahalaan ng India ang mga opisyal ng rehimen ng Iran magreklamo tungkol doon, kaya hindi ako maasa na igagalang ng mga nasa tera ng IRGC ang tigil putukan. Sa palagay ko, darating ang panahon na may paraan silang sirain ang proseso. Len Hodorkovsky, laging pinahahalagahan ko ang iyong oras at mga pananaw na live mula sa New Jersey. Maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa I-24 News. Salamat. At ngayon naman sa London. Isang grupo na pinaniniwala ang may kaugnayan sa Islamic Revolutionary Guards Corps ang umako ng responsibilidad sa isang pag-atake sa isang sinagoga noong Sabado ng gabi. Ito na ang ikatlong pag-atake sa isang lugar ng mga Hudyo na inaako ng grupong ito sa nakaraang linggo. Bahagi ng matinding pagtaas ng mga anti-Semitikong pag-atake sa kabisera ng Britanya nitong nakaraang buwan. Narito ang ulat ni Joe Brown para sa detalye. Ikatlong lugar ng mga Hudyo sa Hilagang London ang inatake sa isang linggo, ika-6 na insidente sa loob ng isang buwan. Noong Sabado ng gabi, sinalakay ang isang sinagoga sa Harrow gamit ang iniulat na firebombing. May pinsala sa labas at ilang bahagi ng loob ng gusali. Kasunod ito ng tangkang pag-atake sa sinagoga sa Finchley na nabigo dahil hindi sumiklab ang bomba at pag-atake sa pamamagitan ng panununog sa Jewish na kawanggawa sa Hendon. Patuloy na bukas ang isipan ng Metropolitan Police at Counter-Terror Branch habang iniimbestigahan ang motibo at koneksyon ng mga pag-atake. Dahil sa mga lugar at pagkakapareho ng insidente, counter-terrorism policing ang nangungguna sa investigasyon, suportado ng mga pulis mula sa iba't ibang bahagi ng Metropolitan Police. Umako ng responsibilidad sa pag-atake sa Kenton United Synagogue sa Harrow ang grupong Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyah
na pinaniniwalaang konektado sa intelligence service ng Iran sa kanilang Telegram channel. Inako rin nila ang responsibilidad sa drone sightings sa Embahada ng Israel noong nakaraang linggo at arson attack sa mga ambulansya ng Hatsala sa Golders Green noong nakaraang buwan na nagresulta sa pagkakakaso ng 4 na tao. Umako rin ang parehong grupo ng mga pag-atake sa iba't ibang bahagi ng Europa nitong mga buwan. Nangyayari rin ito sa mga katulad na lugar, gaya ng mga pag-aari ng mga Hudyo at Israeli. Gusto kong maging malinaw anuman ang motibo ng grupong ito para sa mga tumutulong sa kanilang gawain at sa mga gumagawa ng mga aksyon na ito. Hindi namin papayagan ang mga gawaing nananakot o nananakit sa komunidad. Kinondena ni Punong Ministro Kiostama sa social media ang mga pag-atake at planong dagdagan ng presensya ng pulisya, lalo na sa mga lugar ng mga Hudyo. Ang pagdami ng pag-atake ay kasabay ng digmaan laban sa Iran na hindi direktang kasali ang United Kingdom. Ang mga Hudyo sa Britanya ay naging mas maingat mula noong mga pag-atake noong Oktubre 7 at ang pagtaas ng mga naiulat na insidente ng anti-Semitismo. Ngayon, ang takot ay lumilipat na ang mga atake mula verbal na abuso patungo sa paninira at pisikal na karahasan. At balik tayo sa ating pangunahing balita ngayong oras, sina Punong Ministro Benjamin Netanyahu at Pangulong Javier Milei ng Argentina ay kasalukuyang lumalagda ng mga dokumento sa kanyang opisina sa Jerusalem. Malamang na tinatalakay ng dalawa ang iba't ibang paksa. Kabilang na ang mga kasunduang bilateral tungkol sa paglalakbay sa himpapawid, seguridad at artificial intelligence. At maraming salamat muli kina Yaki Dayan at Owen Altaman sa kanilang mga pananaw sa palabas na ito. Dito nagtatapos ang programa. Paalala lang sa aming mga espesyal na oras ng pang-ire para sa pinakabagong mga update. Ako si Benisa Levin. Manatiling nakatuto.